Hello, Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano mga messages para sa'yo. We have number 36. Lost in space, needing direction, no? Parang nawawala kayo ngayon sa wish you, or you are conflicted, confused. Sa dami siguro, no, ng opportunities. Kasi parang ito, hawak-hawak mo yung mundo. This represents you. Hawak-hawak mo yung mundo. So, parang siguro naisip mo, the world is my oyster, no? Ang dami-dami at baka na-overwhelm kayo sa dami ng opportunities na po pwedeng nandiyan sa inyong harapan, no? Kaya you are conflicted. Parang ganon. So, ngayon, you are needing some kind of direction, diba? So, kapag kaganyan ang inyong sitwasyon, nalilito ka, malabo sa iyo ang sitwasyon, ang kalagayan ninyo. So, mag-tune in ka sa inyong intuition. Okay? Kasi yung intuition ninyo is divine guidance that's coming from the divine universe. Gagabayan ka nito. Yan ang magtuturo sa iyo kung saan ka dapat mapunta, aling choice or option dyan ang dapat na, aling choice ang dapat ninyong kunin. No? Something like that. Kaya, kailangan na pakinggan ninyo, konti munang panahon ang igugulin ninyo para sa pagninilay-nilay at pagmumuni-muni ninyo para marinig ninyo yung bulong ng inyong intuition. Kasi when you are so busy, when you are physically and mentally busy, so may chance na hindi mo marinig kung ano yung bulong sa iyo ng inyong intuition. Hindi mo maririnig kung ano yung bulong sa iyo ng universe, 'di ba? Kasi busy, no? Sa mga worldly things ang isip at ang katawan ninyo. So, what else for Taurus? We have number 22. This is intuition. So, speaking of intuition, here you go. Talagang kailangan mong makinig, no? Kailangan mo na mag-tune in sa inyong intuition, because for sure there are intuitive messages and intuitive nudges na pinapadala sa iyo ang universe. You're being sent, no? A guidance through your intuition. Kaya mahalaga na mag-pay attention kayo dito. Mag-tune in kayo rito. Alright? And also, number 22 is a synchronicity. So, that is a master number. So, I suggest, no, pakitignan po ninyo yung ibig sabihin ng master number 22. Okay? For more guidance. Thank you. So, tingnan natin kung ano pa mga kaganapan. And, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And there is a join button sa baba ng video. I-click nyo lang po yan if gusto ninyong mag-member sa channel. And also, maraming salamat for those who are not skipping the ads. No? Thank you very much for your time and support. At saka, available na po yung readings natin sa podcast. You can access that sa yung YouTube app or YouTube Music app. No? Thank you. At saka, sa mga cross-watchers, maraming salamat for being here. So, what else? We have two of swords. Ayan. So, confused ang iba sa inyo talaga. No? Kaya kayo kailangan ng direction kasi nalilito kayo. You are, baka na-overwhelm kayo sa dami ng opportunity na kumakatok na sa inyo. No? Kaya, baka litong-lito, gulong-gulo na kayo. Alright? So, yun, makinig kayo sa inyong intuition. Okay? So, we also have Page of Swords. This is beautiful kasi si Page of Swords, there are information. No? May mga impormasyon, balita, mga ganon na detalye, iba-ibang detalye na po pwedeng dumating, no, sa buhay ninyo. At baka makatulong yan, no, sa inyong pagdedesisyon. Baka makatulong yan na magkaroon kayo ng enlightenment, magkaroon kayo ng clear direction, diba? Kung ano man ang mga informasyon na dadating. Kasi po pwedeng pwedeng guidance yan ng mga tao sa paligid ninyo. Baka meron din kayong mga tao sa paligid ninyo that are very helpful of you, pero supportive of you. So, po pwedeng meron silang i-advise sa'yo at baka mapapakinabangan mo yon, ano? Makakatulong din sa'yo. Possible din na
resulta, no, yung mga bago ninyong matututunan. Baka mga nagtatanong-tanong kayo, nagre-research kayo, di ba? Siguro pinag-aaralan din ninyo kung ano man yung area ito, no, na parang naguguluhan kayo. So siguro yun ang mga matututunan mo, and maybe it could also help your situation, no? Two of Pentacles, so talagang magulo, you know, dito, may decision na kayong kailangan gawin talaga. And this time, this could be financial opportunities, no? Since this is Pentacle energy. So, baka ang pinagpipilian ninyo rito or naguguluhan kayo is kung alin yung opportunity na kukunin ninyo na pwede ninyong pagkakitaan. So, this could be an offer for an investment, an offer for a new job, or career, or po pwedeng kung saan kayo papunta, no? Yung ganun. Anong pagfo-focus sa ninyo? Something like that. So, there's definitely some kind of confusion, muddled mind, no? Ang iba sa inyo rito. With the Tower, si Tower is a transformation, pero yung transformation na to, hindi ninyo to gusto, hindi ninyo to plinano. No? This is not your idea. Kaya po pwedeng magulat kayo, no? There is a surprise element to this Tower, no? To these changes. Pero kalma lang, okay? Just calm down. Kasi kung ano man ang pagbabagong ito, this is divine orchestrated, no? Na changes, no? May shake up, kumbaga, there's a little bit of shake up na mangyayari in some areas of your life. Alright? So, yun. Kasi, kalma lang. Kasi kung saan man kayo dadalhin, no? Ng pagbabagong ito. Kung saan man kayo dadalhin ng sitwasyon na to, it will be in a place where you need to be, no? At this time. Ano ito divine intervention, hindi ba? At mas magiging masaya ka nga kung saan ka dadalhin ng event na to, ng mga pagbabagong ito. Kasi the purpose why there's going to be some kind of distraction sa kung anumang area of life na to na kinabibilangan ninyo, because you really need to be taken out from that situation, no? Para dalhin ka, no, sa kung saan ka dapat mapunta, where you need to belong, or where you need to be, and where you belong, at you will be in alignment with your destiny. Kaya dun kayo magiging masaya. So, sa una lang, no, pagpasok ng shake up na to, dun lang kayo magugulo, dun lang kayo overwhelm. Pero, kapag naka-settle na kayo, you know, dito nyo na mararamdaman yung saya, yung fulfillment, no, yung joy, yung happiness. So, we also have the King of Cups. Ayan. So, you're going to be extra sensitive, extra intuitive, you know. Sa ngayon, magiging malakas ang inyong radar, magiging heightened, no, yung inyong psychic abilities. Kaya, it is important for you to tune in to your intuition. It is important for you to focus, you know, on, it's important for you to focus on the messages that you are receiving. You know, magtiwala ka sa mga nare-receive mong guidance, no, from the divine universe through the intuition. Okay? Dahil makakatulong yan, no, na magkaroon kayo ng clear direction. Okay? So, we also have the Ace of Cups. Ayan. Si Ace of Cups, kung nakikita ninyo, napakaganda. Yung kamay na to is kamay ng universe. Meron siyang cup na ino-offer sa'yo. Binibigay sa'yo yung ganyan. Overflowing ang laman. No? So, this depicts how the blessings will come towards you. You know? Papadala sa'yo ng universe dito ang siksik-liglig, umaapaw na biyaya. That kung ano man ang nilalaman ng cup na to na ibibigay sa'yo, this is what you need. Kaya nga ang promise ni Ace of Cups is whatever it is that you need in your life, that will be met, 'di ba? So napakalaking blessing, napakalaking biyaya, hindi ba, ang ibibigay sa iyo. Kasi kung ano yung kailangan mo, not necessarily na yun ang gusto mo, but kung anong kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo, at ibibigay sa iyo ito in abundance, no? Sobra-sobra para sa iyo, so that you can also bless other people, 'di ba?
by sharing with them kung ano man ang meron kayo. Okay? So it could be anything. It could be love. It could be money. It could be presents. It could be anything na pwede ninyong i-share. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.